Ano po bang dapat gawin sa partner na ayaw bumukod? Hi tita, I'm tired na laging sabihin sa partner ko na lumipat na kami sa nakuha naming bahay which is loaned sa Pag-ibig para naman hindi nasasayang yung binabayad namin. Tapos ibang tao pa ang nakatira. Gustong gusto ko nang bumukod. Gusto ko na magkaroon ng peace of mind at isa pa, gusto ko naman na matuto yung mga kapatid ng partner ko. Gusto ko nang bumukod para natatrack din namin ang finances namin. Nagbabayad kami ng bills dito sa bahay ng parents niya, tapos yung sister niya lang at siya ang nagsasalo ng bayarin. Ang bill sa kuryente, 12,000. Tubig and internet sa amin pa. Tapos may kapatid siya na freeloader. Ang sarap ng buhay lang talaga. Tulog, kain, tapos hihiram ng kotse or motor. Tapos pag isosoli, di man lang palagyan ng gas. Tapos pag magigising siya sa umaga, walang pagkain. Galit pa, bakit daw walang pagkain? Then kami ng partner ko, halos araw-araw na din, sumasagot ng pagkain nila. Ang katwiran ng partner ko sa akin, ayaw niyang iwanan ng mama niya na mild stroke nung mga nakaraan kasi wala daw silang aasahan. 4 silang magkakapatid. Yung panganay, yung freeloader na 40 years old na, sumunod yung ate niya na nagpa-part-time sa office. Then isa pang ate na manager sa isang fast food chain and yung partner ko yung bunso. Sinabi ko sa partner ko na gusto ko na talagang bumukod. Gusto ko magkaroon ng peace of mind. Masarap yung sa feeling na nakatira ka sa sarili mong bahay na walang sumisita or kung ano man. Etong partner ko, ang daming dahilan. Gusto muna magpagawa daw muna yung harang ng bahay namin, keso ang dami niyang dahilan. Ngayon, kinakausap ko ulit siya. Ang sabi, ayaw niya iwan mama niya, keso daw kawawa sa mga kapatid niya. Sa akin naman, paano matututo ang mga kapatid niya kung ganun lang ang gagawin niya? Isa pa, may pamilya na siya. Di ba dapat ang priority niya ngayon is yung pamilya niya at dapat naiintindihan yun ng kanyang mga kapatid. Then, eto namang mother niya gustong lumalabas lagi pag off ng partner ko. Pag hindi siya nailabas, sasabihin, bakit di tayo lalabas? Di naman ako magugutom. Or hindi siya naisama, nagtatantrums ng iniiwan daw siya. Tapos, laging bukang bibig ng mother niya, hindi daw siya nakakatulog sa bahay nila, kaya gusto laging nasa labas. Pero oras-oras or tuwing pupuntahan mo sa kwarto, lagi namang tulog. Tapos, ang hilig gumawa ng kwento. Pag nabuo na sa utak niya yun na yung dapat paniwalaan. Nakakapikon talaga, tita. Kaya madalas, di ko pinapakita sa kanya yung anak namin kahit sabihin pa ng partner ko na dalhin sa mama niya yung bata kasi nakakabwisit na talaga yung ugali. Gusto ko na lang talagang humiwalay sa partner ko at maghanap ng apartment para sa amin ng anak ko. Paano po kaya ito? Ay pamangkin, salamat sa iyong sinulat. So sa isang relasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng sariling espasyo para lumago bilang mag-asawa. Kung ang iyong partner ay ayaw bumukod at nais manatili sa piling ng kanilang pamilya, mahalagang maging mahinahon, mapanuri at maunawaan bago gumawa ng desisyon. Dalawa kasi kayo dapat ang mag-a-agree sa pagbubukod. Kausapin mong maayos ang iyong partner. Alamin mo kung bakit ayaw niyang bumukod. Ito ba yung dahil sa responsibilidad sa pamilya, seguridad o personal na kagustuhan? Mahalagang marinig ang isa't isa upang makahanap ng kompromiso. Ipaniwanag mo ang benepisyo ng pagsasarili. Ang pagbukod ay hindi nangangahulugan na pagtalikod sa pamilya, kundi isang hakbang patungo sa pagtatayo ng sariling buhay. Hanapin mo yung middle ground din yung dalawa. Kung hindi pa siya handa, maaaring magkasundo kayo sa unti-unting paghahanda sa paglipat, tulad ng pag-iipon muna o paghahanap ng malapit na tirahan upang hindi mahirapan sa transition. So I hope your partner will really think about this, Hanggang dun lang muna ang maipapayo ng tita. Hanggang sa muli, ito ang inyong digital tita na nagkikwento. Follow for more.